Ang mag-ama sa video, binisita namin sa kanilang tahanan sa Quezon City. Hello! Kamusta po? Pasok, pasok. Hi, Kyle. Kyle, kaway. Kaway, Kyle. Kaway, ayun, no? GMA, oh. Oh, kaway na. Come on. Si Kyle, oh. Nagdo-drawing, eh. Pasok, pasok. Tahimik at tila nahihiya na humarap sa amin ang 18 taong gulang na si Kyle. Kumpara sa mga kaedad niya, si Kyle, limitado ang galaw at mga aktibidad. Madalas, hirap siyang makihalubilo. Kaya maging ang kanyang pag-aaral at paglalaro, apektado. Ano naman yung problema? Wala yun. Si Kyle kasi na-diagnose ng Autism Spectrum Disorder o ASD. Si Kyle ay diagnosed since 4 or 5 years old with ASD. Kaya until now, lagi pa rin siyang dapat may kasama para mag-assist ng mga needs niya. Ang ASD, isang kondisyon na may kaugnayan sa brain development at nakakaapekto sa kilos, pakikihalubilo at pakikipag-usap sa iba. Ang Autism Spectrum Disorder ay isang klase ng developmental disorder na kung saan ang bata ay may problema sa kanyang behavior, sa kanyang communication, at saka sa kanyang social skills. Kwento ng amang si Val, 2 taon noon si Kyle nang may mapansin silang mag-asawa sa kilos at gawin ng anak. In-expect ko kasi mga 1 to 2 magsasalita na kahit daddy or mommy. Pero nang pagdating niya ng 3 years old, yung mga dapat niyang sabihin talagang 0 kahit daddy, mommy, wala eh. So pag gusto niya ng milk, kukunin lang niya yung bottle, yung dede, iaabot sa'yo, tapos ikaw na magtimpla. Kahit na mga unang buwan pa lang sa buhay ng isang bata, may mga milestones po kasi na dapat na na-achieve na isang bata. Milestones, behavior, as simple as, di ba, pag 2 months, ngitian mo yung anak mo, nagre-respond sa'yo, di ba? Tapos pagdating ng mga 8 months hanggang 12 months, mama na siya. Pag hindi mo yan nakikita sa anak mo, mabahala ka. Kasi yun yung mga early signs. Bukod dito, mahirap din daw siyang magbalanse. Pag lakad siya, hindi balanse, nagtitiptoe. Andun din yung wala siyang eye contact. Ang kauna-unahan na senyales ay, pag tinatawag, hindi naman siya bingi, nandededma. Tapos, pag kinakausap, hindi tumitingin sa mata. And then, meron siyang mga mannerisms, no? Pwede sa kamay. Pag naglalakad siya, nakatiptoe siya. Tapos, marami din siyang sensory issues like nagtatakip siya ng tenga. Tapos, ngiti siya ng ngiti. Wala naman nakakatawa. Dahil sa mga senyales, minabuti na nilang ipasuri si Kyle sa isang espesyalista. Dito na na-diagnose na mayroon nga siyang Autism Spectrum Disorder. After ng mga test, observation, assessment, and laboratory, na-confirm na nga na meron siyang autism. Wala akong makikitang frustration sa akin, pero deep inside, gulong-gulo na isip ko eh. Nag-usap kaming mag-asawa. Siyempre, dadaan na kami sa mga advice ng aming doktor, gaya ng occupational therapy, speech therapy, ABA. Hindi raw naging madali na tanggapin ang sitwasyon ng kanyang anak, lalo't nag-iisang anak lamang si Kyle. Wala naman akong karapatang sumuko kasi wala namang aasahang iba si Kyle. Ako yung sandigan niya, kami yung kanyang inaasahan. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.